Christmas. Tsaka happy birthday. Wow. Wow, galante naman. Thank you. Eh, dalawang okasyon to eh. Oh, big time. Dapat nga isa lang eh. One time, big time. Dali, Thank buksan you. mo. Dapat kanina. Ayoko pakita sa iyo. Buksan mo muna. Ang gabi, hindi naman malaki na. Wow. Purple. Ay, Purple. Wow. Salamat. Birthday and ano yan, kasi 50 ka na, tsaka happy birthday, ay tsaka Merry Christmas. Meron pa eh. On the way out kami ni husband. Mag-grocery lang ako, pero may imimit muna siya kasi binenta niya yung old keyboard namin na hindi na naman ginagamit. Sayang naman. So dadaanan muna namin yun kung saan sila mag-meet. Tapos mag-grocery ako kasi alam nyo na, Pasko na. So eto, busy-busyhan, diba, pag Pasko. Nagluluto lang ako ng giso. Ito yung parang menudo sa pamilya namin. Marami rin naman gumagawa nito. But, explain ko lang. Pero ito, ang laki ng hati ko. Dapat kasi parang strips. Pero kami-kami lang naman. Ayoko nung mga masyadong matrabaho. Ito, parang mas malaki pa yung patatas ko eh. Ang laman nito, bali, pang menudo din, pero instead of using pork liver, ito po ay chicken liver at may halo siyang gizzard, yung balon-baluna ng manok. So, hindi pa siya tapos, kakalagay ko lang ng patatas, ilalagay ko na rin yung atay, tapos, ano pa ba kulang dito? Yung aking hotdog, hulihin ko na lang. Tapos, eto, meron akong pinapakuluan na water with green onions, carrots, and celery. Tapos ito, i-steam ko yan. Parang ano lang yan, Max style fried chicken. So, ang nakalagay lang dyan is salt and pepper. Ang isang tip ko, lalagyan nyo ng salt and pepper, pati yung ilalim ng inyong yung chicken nyo. Gusto ko nga sana buong manok ang gagawin ko, tapos i-half ko, kaso walang available. So yan. Tapos ito, hindi ko sure kung magagawa ko yan, but this is okoy. Hindi ko naman yan sabay-sabay na ihahanda, no? Nire-ready ko lang kasi dadating ang aking biyenan mamaya. Ang aming dessert ay nako, palpak ang aking maha sa pagmamadali. Kaya na ipapakita yung nagawa na palpak. So, mag-iisip pa ako ng iba pang dessert na lang. Ayan. So, alam nyo na, kapag kasi biyenan ko nga ang pupunta, Pilipino naman ang biyenan ko. Naku, Diyos ko, pasensya na kayo. Hindi pa ako nagkukulay, oh. Sana makapagkulay ako today kasi today is 24 na. Baka magginataan na lang ako. Ginatan. Kasi yung aking palpak na maha, dahil hindi siya nabuo, gagawin ko na lang ginatan. Hindi kasi ako gumamit ng aking recipe. Basta tinansya ko lang. Ayun, palpak. Kaya, siya. Gagawa na ako. Ano oras ba? 12:20. Lalabas si husband sa work ng 1:30. Kaya, ito na lang kakainin namin. Yung malapit na kasi yung aking giso. Ay, hindi. May sinigang pala kami. Yun ang aming lunch. Okay? Yan. Papunta na kami sa kanyang parents. Susunduin namin ang in-laws ko. At sa amin sila matutulog overnight. Ino-offer nga namin yung kwarto namin. Kasi yung isang kwarto, puro kalat pa yun. Pwede na daw sila dun may airbed kasi kami. Tapos, yung sofa, baka yung father-in-law
ako sa sofa kasi baka mahirapan siyang tumayo. Pagkatapos to kanina nung pinakita ko na fire alarm, false alarm, hindi naman kasi sabi nga may usok dun sa isang pero hindi naman siguro napatay na, umusok lang yung unit na akala ko, sabi ko ako ba yun? Mahina pa ang pakiramdam ko kasi yung nangyari sa akin dati na ganito, meron ding fire alarm na nangyari, talagang hanggang kinabukasan ako kasi syempre na yung parang napanik ka kahit pa dahan-dahan akong kumikilos, napabalik pa ako to check again kung napatay ko yung stove. Ayan, sabi ko bili lang kami ng ng something hot beverage kasi malamig ang panahon ngayon simula kahapon ba yung snow? Hindi, nung madaling araw. Ngayon malapit na kami sa kanila. Ay, para akong ang pangit ng daan. Malapit na kami sa kanila pero dadaan na kami sa Starbucks.